Pag-usapan natin ang sitwasyon ni Maverick Ahanmisin na nanganganib na susunod na matrade. Ito'y ayon sa isang insider na oobserbahan muna siya ngayong darating na Governors Cup, at pag hindi nagampanan ang kanyang tungkulin as a player, ay sa trade ang bagsak niya. Pansin ko lang na malaki ang ibinagsak ng laro ni Maverick nang mapunta sa Hinebra, kung nung dati sa Converge ay nagkaka-average siya ng 22.3 ppg, 6.5 rpg at 4.0 apg, kesa Jin Kings ay may 12.8 ppg, 6.3 rpg at 4.5 apg. Kaya hindi dapat magpakampante lalo na't may Stephen Holt na at may RJ Abarientos pa, kaya bigay muna lahat para manatili. Mukhang may bagong napupusuan ang San Miguel ngayon kaya hindi pa natuloy ang trade nila sa Northport. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang second overall pick ng Blackwater na si Cedric Bearfield, isang legit point guard na malawak na ang naging experience pagdating sa international. Ang inoffer ng San Miguel ay si Terence Romeo kasama si Kit Jimenez. Pero sa palagay ko hindi pa ito mangyayari ngayon dahil pag nagkataon lagot na naman ang Blackwater nito, paano na lang ang TNT? Magigisa na naman ang PBA kapag papayagan nila ang ganitong klaseng trade. Samantalang Vic Manuel ayaw na talaga sa SMB, kaya siya ngayon ay humihingi ng release. Gusto na niyang umalis dahil hindi naman siya ginagamit sa mga laro nila, gayong fit naman siya at wala ng injury. Kaso lang ang kontrata ni Musselman ay sa February of next year pa matatapos. Gusto na niyang ma-release para makapaglaro na siya sa MPBL, since may offer sa kanya ang Nueva Ecija, kung saan taga-roon siya at pati nga raw ang Pampanga ay interesado rin sa kanya, para pamalit sa pwesto ni Justin Baltazar. Pero mukhang ayaw pakawalan ng San Miguel si Manuel, baka gagamitin na siya sa darating na Governors Cup. Magaling si Vic, sayang lang at hindi nabibigyan ng playing time.